Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang hamon ni Speaker Romualdez kay dating Pangulong Duterte na patunayan niya yung akusasyon na si President Marcos Jr. ay isang user ng illegal na droga. So, sa press briefing na ginanap ng dating Pangulo, sabi niya, why would I? Hindi ko trabaho yan. Counter-hamon siya ngayon kay Pangulong Marcos na silang dalawa magpa-drug test. Banggit pa nga dyan, Luneta eh. Sabay sila. Independent group in public supervise. Ganon. So, ang tanong ganito. Kasi si PRRD ang unang nag-akusa. Ang tanong, meron ba siyang hawak na ebidensya na magpapatunay na ang sitting president ngayon ay gumagamit ng illegal na droga. Kasi ang akusasyon niya is kasama siya sa narcolist ng PIDEA. Bagay na pinabulaanan naman ng PIDEA. Kaya lang, the same thing with PRRD na it's but natural for the PIDEA officers today, dahil they're serving the president, hindi nila talaga aaminin na meron. Okay, understandable yan. So, ang tanong is, hanggang salita lang ba si PRRD? Hanggang akusa lang ba? O may hawak siyang malaking ebidensya? Ano sa tingin niyo? Ako, reading the minds of the President, yung kanyang pagiging wais, bago siya nagsalita, naniniwala ako na marami siyang bala, marami siyang hawak. Yun ang analysis ko lang. So, tama si Speaker Romualdez na dapat patunayan ni PRRD. So, ngayon, hinamon lang niya si PBBM na magpa-drug test silang dalawa, but ano sa tingin nyo, papayag ba ang sitting president na magpa-drug test? I think kung ako ang sitting president ngayon, kung wala akong tinatagong masama, ay magpa-drug test ako. Kung ako. Okay? Kaya lang, I don't know, sa presidente, sa tingin ko, ayaw niyang magpa-drug test. Yan na. Again, these are just my analysis and opinion. Hindi siya magpapa-drug test. Ideal sana kung magpa-drug test para once and for all matapos ng issue. Kaya lang, hindi niya gagawin yan. Bakit? I don't know. Basta yun lang ang tingin ko. Baka malagay siya sa alanganin kung magpa-drug test siya. Okay, so balik tayo sa issue. Ang proof of burden is dapat naa kay PRRD. Nandyan kay PRRD. Dapat maglabas siya ng ebidensya. At sa aking opinion, analysis, merong hawak. Kung kailan niya ilalabas, nasa kanya yun. Kasi sa tingin ko nga is, dahil very wise ang presidente, hindi siya magsasalita ng ganun-ganun na lamang. Very, very grave, malaking akusasyon yan. Pero yun mo, sitting president, akusan mo ng ganun, tapos wala ka naman lang pruweba, ay talagang mapapahiya si PRRD. So, hintayin natin kung ano pa yung mga ibang pasabog ni PRRD. Basta
ito, sana matapos na ito. Okay, i-share ko sa inyo ang news ng One Mindanao. GMA Regional Network ito sa Basin Davao. Medyo Bisaya lang, kailang madali namang maintindihan. Na maganda yun, nanawagan si PRRD na ang mga supporters Duterte and Marcos camp huwag mag-away. Tama, huwag na nating dagdagan ang sigalot. Pabayaan na lang natin yung dalawa na nagbabangayan sa salita. Ano pa? Isa lang naman ang hiling ni PRRD sa kanyang press conference na itigil na yung People's Initiative na baguhin ang Constitution para ma-perpetuate in power ang mga nakaupo ngayon. Yun lang ang kanyang ano. Pag hindi na ituloy yun, happy days are here again, sabi niya. Which is correct. Sana, yun ang solusyon. Wag nang ituloy ang People's Initiative and everything will be resolved. Sana ganon. Kasi ang kawawa, ang taong bayan pag hindi matigil itong sigalot ng dalawang leader sa ating bansa. Okay, panoorin natin ang One Mindanao News. Gihagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpa-drug test sila. Kiniagig tubag sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nga pamatud-an ni kanhi Presidente Duterte ang akusasyon niini nga nagagamit og illegal nga droga ang Pangulo. Ato ibalik si Argil Relator. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Kini ang hagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Human gisulti ni House Speaker Martin Romualdez nga magpagawas og pruweba ang kanhi Presidente sa akusasyong nagagamit matud pa og illegal nga droga ang Pangulo. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Pangutana pa sa kanhi Presidente kay Presidente Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Among ipaningkamutan nga makuha ang pahayag sa Malacañang labot ni ini. Gitubag sab ni Duterte ang banat ni Presidente Marcos labot sa paggamit matud pa sa kanhi Presidente og fentanyl. Sumala ni Duterte tungod kini sa disgrasya sa motor, pipila ka bulan una nagsugod ang kampanya pagka-presidente ni atong 2016 kung asa nakahiagom siya og injury sa iyang spine. Gitambagan niya si Presidente Marcos nga magbasa labot sa fentanyl. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Gibutyag sab ni Duterte nga doon na matud pa'y miyembro sa kabinete sa Pangulo nga kauban ini sa paggamit og illegal nga droga kaniadto. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala sa diyan sa Malacañang. Body-body mo yan sila. Gibanatan sab sa kanhi Presidente ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA human gisulti sa ahensya nga wala sa ilang drugs watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Oh, sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Wala daw niya gidawat ang listahang gipresenta kaniya sa PDEA kaniadto apan ipapangita niya kini karon og i-release sa publiko kung madawat niya kini. Sa hisgutan ng charter change, sumala sa kanhi Presidente sa Republican presidential type nga gobyerno, mahimo matud pa nga Prime Minister si Speaker Romualdez
ug mahimong ceremonial president si Pangulong Marcos. Isulod matud pa ang anak sa Pangulo sa higayong hinog na kini. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. Duna sab siya panawagan labot sa issue sa International Criminal Court o ICC. Sir, bitawan mo yung ICC. Wag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan sab ang kanhi presidente sa mga taga-suporta sa Marcos Duterte nga dili mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan para kasi pangpahaba nila. Makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao.